Di lang sa co-op, yung sa co-op daw ay ang pera daw ay tiwa-tiwa na. Okay, so itutuloy na po natin. At ngayon po, to introduce our speaker, let's all welcome BOD Mangyavaguyo. Good morning po sa ating lahat. Morning. Our guest speaker is the graduate of Bachelor of Science in Accountancy at the Divine Word College of San Jose. He also a graduate of Master of Arts in Public Administration at Occidental Mindoro State College. He attended trainings for cooperative leadership and management under the Cooperative Academy. He also attended trainings for local government executives and managers class from the Development Academy of the Philippines. A licensed planning professional, urban planner, and environmental planner, a certified cooperative manager, and municipal development officer. Everyone, let us all welcome the one and only Sir Don Vincent B. Bustos. Thank you po, ma'am. Isang magandang umaga po sa lahat. Morning. Po, ganito lang po ang process ko. Alam po yan yung mga Manila, yung mga Pasko. Estudyante niya po ako ng high school sa Divine po. So, ano po, parang ako yung pinakamakulit daw ng batch. Yan, joke lang po. So, ganito lang po yung process ko kasi may operado sa leeg. Isa po akong PWD, person without disability. Pero sabi na po nila, person without jowa daw po yun. Marami din pong member dito yun. Ay, gawa na po tayo ng cooperative po para po. Kanina po sabi, co-op daw, oo, pero tiba-tiba. Tama po? Tama po kung ang maganda ang pamamahala. Imagine po, when I was attending the Cooperative Academy, actually po, sa Cooperative Academy po, when I was taking my course sa cooperatives, it's a consortium po yung program ng Ateneo Graduate School of Business at saka ng Asian Institute of Management. Medyo pricey po yung course, crash course po yun. Imagine po, ako lang yung pumuntang outsider. Lahat po ng kaklase ko, CEO, at saka BOD ng mga cooperatives. Alam niyo po kung magkano yung mga asset nila? 10 billion ang pinakamababa po. 15 billion, 30 billion pesos. Imagine po yung binibilang-bilang nilang pera. Mas mayaman pa po sa munisipyo ng San Jose. With an asset size of 3 to 4 billion pesos only, sila po twice, threefold, fivefold of the asset of a regular LGU. Imagine po other LGUs are less than a billion pesos. Ganun po kahirap yung mga LGU. Mabibigit po tayo sa mga kooperatiba. Ako lang po yung taga-LGU that time. Naglakas loob lang po ako. Just because ayokong magkaroon ako ng career path na doon na-align yung aking position doon sa ating, yung opisina ng aking kinakukalan po, kinabibilangan. Currently po, before po, as a backgrounder, ay dati po akong assistant planning officer, assistant department ng planning office ng San Jose po. Naging assistant budget officer din po ako. And way back 2021, namatay po yung planning chief ng Magsaysay. Lumipat po ako ng Magsaysay. Lumalaki po, billions worth pa rin, but it is operating at a loss. Hindi po na-maximize yung kanyang economic interest. But it should be run at a break-even. Ito po siya. Yung mga water companies po,
social enterprise. Imagine po, an investor, kumikita po ng bilyon. Bakit po? Tumulong siya kasi yung tubig. Nagkaroon siya ng concept na, o sige, mabentan kita ng bottled water. Kasi may isang community doon na hirap sa tubig. Bebenta kita ng mga bottled waters. Ito, this cost is, 20 pesos. Kapag sa susunod na refill, 5 pesos na lang yung babayaran mo. Imagine po, yung kanyang tubo doon. Wala din naman siya puhunan sa tubig. Ganun po. Ganun po yung concept. But dito po, sa kooperatiba, tinatry po natin na kumita ang bawat membro. In what way po? Mayroon po tayong kapital, na kung saan, doon sa kapital po natin, yung pinagsasama-sama yung kapital natin, and at the same time, palalaguin po natin yung kapital na yun. Kaya po may tinatawag tayong balik-tangkilik. Ibig sabihin, kung yan po tayo ng kooperatiba, kung ano yung servisyo ng kooperatiba natin, yun yung sinusuportahan natin para kumita ang kooperatiba. Pag kumita po ang kooperatiba, automatic po yung dividendo babalik at babalik sa membro. Kasi hindi po tayo kami ang membro ng kooperatiba, kamay-ari po tayo. Tayo yung mismo may-ari ng kooperatiba. And we should know that the value of our cooperative is like a company din. Kasi may share capital tayo dyan. Ganun po ang konsepto ng kooperatiba. But, ayon po sa batas, mandatory po institutionalized sa batas na at least 7% ng income ng kooperatiba ibinabalik natin sa community. That's the Community Development Fund. So kung may income po tayo ng 100,000, ang tawag po dyan ay debt surplus. Pero sa regular accounting po, that's net income. So 7% of that, 7,000. Diba po? Ibabalik natin yun in what way? Pwede po natin i-ambag sa community pool na development fund or gagawa tayo ng outreach, tree planting, mga ganun pong activities. One mandatory requirement po ay hinahanap po talaga ng CBA yung mga community development activities po natin. Kailangan po may mga reports po tayo. Annually po, every January, dapat nagpe-prepare po tayo ng annual accomplishment report, yung CAPR. Cooperative Annual Performance Report. Dito po pasok yung ating financial statement. Pangalawa po, yung ating mga activities po, mga meetings, community activities. At saka po yung roster of trained na mga members po natin. So, we will run every cooperative like a community. Hinahanapan din po tayo ng trainings of disaster-related, climate change, pati po gender and development. That's why po, may DRR focal din dapat ang kooperatiba. Hindi po. That's a concept hundreds of years ago. Sino yung ama ng kooperatiba? Saan nagsimula ang cooperativism? So, marami po ano yung mga uri ng kooperatiba. Hindi ko po alam kung paano nagsimula ang PDM, but I think po kasi kailangan po na natin magsimula sa primary cooperative. Mamili po tayo among the list like agricultural, marketing, producers, fisher folks. Pipili po tayo din. Kung magandang operation, after 2 to 3 years, doon po nag-a-apply ito to becoming a multi-purpose cooperative.
So, as a multi-purpose cooperative, you can offer a lot of businesses. You can have a lot of business interest as long as it serves the benefit of your members. So, ano po yung kadalasang serbisyo ng MTC po natin? Pautak pa? Lending. So, lending po siya. You can, meron pa po, may mga marketing din po tayo. Actually, as long as nasa doon po sa ating bylaws, being a general assembly, pwede po natin pasukin. May mga na-encounter po ako na kooperatiba na meron silang tower rental. Ano na po yun? Yung mga cell site. Sila na po yung nagpaparenta ng cell site sa mga po. Pero billionaire cooperatives na po kasi yun. Meron po ako na-encounter na kooperatiba na ultimo puneraria, meron sila. Apart from lending. Meron po kooperatiba na baka po talaga po. Meron po kooperatiba na parang Paymaya, Gcash. Meron po yun. Meron po silang sariling mobile app na i-roll out po nationwide. Imagine po. Meron dito kooperatiba na may sariling feeding meal, mga ganyan sa Mindoro 5-star. Alam na po yung Sitsi? May sarili po silang gano'n. Walang tapon sa kanila. May sarili silang maisan. Yung maisan po nila, i-convert nila into beans, into tarak, yung mga palayan po nila. Pero, paano nagsimula ang Sitsi po? Na-start po siya as a sari-sari store way back 1970 yata, 1960s. Sari-sari store lang po yan. Hanggang sa nagkaroon sila ng babuyan. Yung babuyan po nila, nakita nila, ay pangangailangan ng baboy namin, mga kids. Nagkaroon sila ng maisan, palayan. Hanggang sa, meron na silang sarili ganyan sa Mindoro 5-star po. Sitsi po is around, pinagkakamali na sa 15 billion din po ng cooperative yan. With around 70,000 members. Ganun po karami. So, they are operating Southern Tagalog region, pati po dito sa Mindoro. So, in the future, po pwede po, kasi hindi po ngayon, dahil po sa 7 principles of cooperativism, open and democratic, yung mga kooperatiba na closed ang membership will eventually open themselves to the community. Po pwede na po ngayon tumanggap ng mga miyembro outside of your premises. That's why po, yung mga kooperatiba, kadalasan mag-offer ng loan at savings or tinatawag natin na mga time deposit. Ano ginagawa po nila? Nire-require nila ng membership fee at share capital bago mabigyan ng mga loans. Ano ba yung halitawan ng mga co-op dito na gano'n? Are you familiar po with those cooperatives? Saan po ba? Ayun po, di ba? Ayun, yung Lourdes po. Actually, yung Sitsi din po, meron din yan. Yan ang mga na-encounter ko. Yung sa Maricasa, but it's a closed cooperative pa nowadays. Saka they require a lot of share capital. Hindi ko lang po alam kung magkano. Yung atin pong Premier Medical Group, Multipurpose Cooperative, yung dati pong MMG, they are already opening din po the membership. Parang alam ko ay 50,000 ang required share capital po doon. And membership. Kasi parang in preparation yata dun sa cooperative hospital nila. Dito po, magkano po ang share capital ng co-op natin? Nasa 5,000 po.
membership fee po, 100, that's good po. Kasi may mga co-op na nagre-require ng mahal-mahal ng membership fee. Na-encounter pa ako na 5,000. When in fact, pwede mo siya babaan kasi membership fee lang siya. Then yung share capital, parang staggered ang payment para hindi mabigat. Serial number po kayo kaming i-assign sa inyo po. And sa buong Occidental Mindoro po, 3 lang po kami authorized ng CDA to provide yung ganitong training po. Isa po sa province at saka isa po dito sa San Jose po. And then yung CDA po. Ang alam ko po, we are working na every municipality magkaroon po ng accreditation yung bawat CDO nila para po yung mga kooperatiba sa bawat bayan hindi na po kailangan maghanap. Sa iba po kasi, para po makapag-avail tayo ng training ng FOC at saka CGM, yung kooperatiba po, kinakailangan mag-membership pa sa federation or sa union. And then the training program, para 1,000 per head. Dito po, we are offering it for free, yung training, as long as nagpa-schedule po. So may mga ginagawa din po kami na ang schedule ay kami po mismo mag-schedule but limit slots po per cooperative ang aming offer. So may linya po kami ng training ngayong October po kasabay po ng ating cooperative congress at saka cooperative plan po. Kasi tuwing October po ang cooperative month dahil po saan po ba nagsimula ang cooperative office? Sa local government code po na naipasa noong October 10, 1991. So, dito po, sa lesson overview lang po natin, ito po yung nakita natin, papaano ba nagsimula? Papaano na po ang kooperatiba? Dito po, ang lesson objectives. At the end of the lesson, participants are expected to explain the fundamental cooperative thoughts and practices. Dito po, titignan natin, ano ba yung mga 7 cooperative principles? 1800s pa po, ang cooperative. Nagsimula po ito sa pangalang credit union. Imagine po, sa ibang bansa, ang mga kooperatiba po kukonti, pero billions worth ang kanilang ako at community-based. Ngayon po, saan po naging successful yung ibang bansa? Kasi community-based po talaga ang cooperatives. Dito po sa atin, we have around 20 to 30,000 cooperatives sa buong Pilipinas. And that's more than 5 trillion worth yung cooperatives natin. Huwag po kayong nagugundot na po yung mga attendees po natin. Pwede po kumain para ka naman. Mahirap po makinig ng kumakalan ng sektora. Ako po sanay po ako magtrabaho ng kumakain din. Real revolution. Yan po yung panahon na ang mga manggagawa at laborer nagtatrabaho ng 12 to 18 hours a day. Nag-start po ang Industrial Revolution tungkol sa Europa. Kaya miserable working conditions, tinapatan pa ng mababang pasahod. At masyadong mahal ang pagkain. Bakit? Kasi kukunti ang produksyon ng pagkain, pero ang daming booming na po yung population that time. Pagsama-samahin yung kanilang mga kapital. Kung ano yung
mga pangangailangan nila that time, yun po yung kanilang ibibenta sa bawat miyembro nila. Negosyo nila dun sa pangangailangan ng kanilang miyembro. Imagine ka naman po, diba? Sa makakita ng agricultural cooperative ang pangalan, pero ang kanyang serbisyo nagbibigay ng housing loan. O kaya may car loan. Baka pwede ka po kung ang traktor yan, ang traktora, diba? Pero magbibigay ka ng car loan, tapos mga SUV pa ba yung pinapanood mo sa kanila? So, dapat nagkakaroon din tayo ng alignment doon sa ating kooperatiba. Siguro, justifiable yan kung multipurpose cooperative ka. And clearly stated doon sa bylaws nyo, sa services rendered, na pwede kayong mag-offer ng gano'n. Sa community outreach, pwede po kayo magpa-scholarship, pwede po kayo magpatayo ng mga community facilities. Ito po halimbawa, yung merienda po natin dito, yung gastos po natin dito sa training, pwede po natin i-charge yan sa CETF. Kasi nagkaroon tayo ng training and education sa ating mga miyembro para mas alam po ng ating mga kamiyembro yung paano i-operate, paano natin pahahalagaan, at paano yung konsepto ng kooperatiba. It is not for profit, it is not for charity, but for service. Ano po ibig sabihin? Not for profit daw. Pero bakit po sir kailangan kumita? Kasi po, yung profit, paghahati-hatian din natin. Not for charity. Kasi po, yung servisyo natin ay hindi libre. Babayaran natin. Uutang tayo sa kooperatiba natin, pero at the same time, we bear the burden yung interest para uutang natin. Diba po? But for service, kasi po, yung produkto, yung servisyo ng kooperatiba natin para doon sa pangangailangan ng miyembro natin. And the portion of our income is dedicated for training and development of our members. Yung iba po cooperatives po, ang term nila, but ang cooperatives po ay internationally recognized po. That's why meron po tayong ICA or International Cooperative Alliance na kung saan po, ito po yung generally accepted definition ng kooperatiba po. Ano po siya? Dapat may CDA registration po tayo. Tama po? However, yung registration po natin is only a privilege. Mayroon po tayong annual performance scoreboard, annual performance standard. At ang minimum po niyan, submission of the annual cooperative annual performance report na naglalaman ng ating mga activities throughout the year, at the same time, trainings attended, and the financial statement. Otherwise, yung continued non-submission nun, madideclare po tayo, ano po? Madideclare tayo inactive. Na pag tumagal pa tayong inactive, we will be tagged for dissolution. Paano po pag hindi natin in-actionan yun? That we apply for revival. We nag-apply ng revival. That will be the time na itideklara po ng CTA na dissolved na po kayo. Technically, yung may issued certificate of compliance. Annually po kasi ay
nag-i-issue po ng CDE ng COC. So dapat po, ano yung mga dapat bukod dun sa mga FS, reports, activities natin, yung meron po tayong pa-training sa empleyado. Makakapagkantang po tayo ng General Assembly. Tuwing kailan po ang General Assembly ng ating PTF Co-op po? Once a year po, di ba? Kailan po? Usually po yung iba March. March po yung iba may December eh. December po. As long as nandun po sa bylaws natin, wala namang po problema yun. Pero kadalasan po sila ibang operatiba na sa first quarter of the year sila na General Assembly po. Yun po. Yung iba po parang May naman sila, mid-year po sila nag-start. Pipiliin ito parang GMA at saka itong PLDT. Imagine po, parang ilang libo kada share capital ng issue nila. In tradition of the founders, dapat ito rin po, kasi ang founders po natin sila Faisen. Sabi dito po, believe in ethical values of honesty, openness, social responsibility, and caring for others. That's why mamaya po makikita nyo dun sa cooperative principles. The nucleus of the concept is value. The moral principles or accepted norms of a person or a group of people. Ibig sabihin po, with the value natin ng openness, ibig sabihin, bukas tayo sa lahat. Hindi tayo sarado. Na, ito lang dapat na maging miyembro natin. Kaya po kanina sinabi ko, kahit nga yung pangalan niya, Government Employees Multipurpose Cooperative, yung sa budget ko po. Puro private individuals ang naging miyembro nila. Po, in the absence of a resolution, magkakaroon po na tinatawag na Secretary's Certificate ng notaryado po. I think wala po tayo masyadong empleyado kasi as cooperatives po, dapat may in-employ tayo ng mga employees. Magkaroon ng konting discrepancy, may meron pong ginawa, no? Diba? Walang check and balance. Si BOT po, the responsibility of the BOT is on decision making. That's why si General Manager, siya ang mag-i-ensure na efficient and effective ang operations dahil po si General Manager, siya ang mag-i-enforce nung mga desisyon at polisiya ng Board of Directors. Na kung apektado yung entire organization dun sa desisyon na yun, si Board of Director are accounted and are accountable to the General Assembly. Meaning, si Board of Directors, may boss pa sila. Sino yung boss ng Board of Directors? The General Assembly ang mga kamay-ari. Kasi pagbubutuhan nila, tamang ba yan? Polisiya na yan. The same way with the corporations, ganun din naman po ang operations nila. Papatakbo ng cooperative. Influence. That would be subject to the decision of the General Assembly. At the same time, kung ito po ay consultants lang. So yung ibibigay na recommendations ng consultants mo would be recommendations pa rin. Subject to acceptance of the General Membership Assembly. Sana, by next school year, makapag-roll out kami ng isang
DepEd accredited learning module na ituturo sa grade 10, 11, and 12 students. Para habang bata pa lang, nagkakaroon na ng appreciation sa kooperatiba. Meron po existing na for grade 9 students. Actually, it was piloted by Tayapa City in partnership with DepEd Region 3 at saka CDE Region 3. Natuklasan ko lang po yun by accident. Yung pagiging galak ko, gawa ko lang, gumagala po kasi ako, pumunta ako sa City Hall, kaya sa munisipyo. Nagtatanong po ako doon. Then, bigla, iniyapan ko isang staff, ay, sir, hindi ho kayo kami baga, kayo tinuturo dito. DepEd po. DepEd na po yung nag-accredit doon. Good news is, willing sila makipag-partnership sa San Jose para i-adapt ng San Jose ang module for grade 9 students. Meron na po kami copy actually, and we are in the process of finalizing the memorandum of agreement. And kung ma-implement po sa San Jose yan, that will be the first in Mimaropa. So yun po. And kailangan po makapag-secure tayo ng Certificate of Compliance sa CDE. Paano po tayo makakapag-secure ng Certificate of Compliance sa CDE? We have to comply with the requirements of it. Ano po yun? Minimum of 1, General Assembly. Updated ang financial reporting natin. May mga financial statements tayo na audited. Meron po tayo mga education and training for members and officers. Ang officers po natin dapat nakapag-undergo nito. FOC at saka CGM. Meron po tayo mga community development activities. Yun po yung kailangan natin. At alam po, we understand na ang ating pong kooperatiba is under the process of revival. Kasi, prior to this training po, for dissolution po ang pinigil. Tama po? For dissolution po kasi, hindi po tayo nakakapag-report and we were tagged by the CDE for how many years as inactive. Para din po yung corporation na annually nagsasubmit ng report sa Securities and Exchange Commission. Para din po yan yung mga organizations na dapat nagsasubmit ng report sa SEC, yung mga non-profit organization, taon-taon po yun. Para din po tayo negosyo na taon-taon nagre-report tayo sa BIR. Yun po. Expand their business to up to 15 billion. Imagine po, yung capitalization nila. Kaya sabi ko po, kung minamaliit ng iba ang kooperatiba, ako hindi po. Kasi, isa po yan as one way of our government na imbibe na po sa Constitution. At may batas pa po. As a vehicle of economic development and empowerment of the community. Kasi hindi lamang naman ito para kumita, but to empower and educate every member. Diyan din po ang maging strategy ng ating commission. Pati po rin. Assistant po ng CDO sa Tech. So, bali kami po yung dalawa ni Members, kami po yung dalawa na kasama po ni Sir na nag-training po sa Puerto Rico. Upang mapawalang visa po sa kooperatiba. So, ang CDA po ay may kapangailangan suspend o revoke po ang certificate of registration ng isang kooperatiba pagkatapos po ng due notice of hearing. So, ito lang po yung mga grounds para sa dissolution. Halimbawa po,
sa mga maling impormasyon o panlilinlang sa pagtuloy ng application para sa kooperatiba. Ito po ay halimbawa, magtatatag po ako ng kooperatiba. So gumamit po ako ng mga failing requirements para po makapag-apply. At nalaman po ngayon CDA na pwede pala yung mga requirements na ipasa ko. So pwede po sa or subject po siya for dissolution. CBOD, Analysis Control Impact, manager lang po, nagpo-provide po ng mga indicators. CBOD po, so para po sila po yung mga gumagawa ng mga strategic planning. Si manager naman, siya po yung sa operational planning. Board decision. Ang Board of Directors ay maaaring magbago ng polisiya based sa operational needs. Ang ganito ay naaayon sa bylaws at batas. Iisang pananaw, iisang paniniwala, iisang damdamin sa aming kooperatiba. Buhay ko'y itinatalaga. Kasi hanawa ako ng poong may kapal. Yan po yung Tagalog version ng Pledge of Cooperative. Yung laro po at maraming salamat. Sana po ay may natutunan po tayo ngayong araw. At sana po ay mas na-appreciate po. Remedyo. For each the 100,000 pesos capital build up or CPU. The third, Jody A. Tuliao.